Ephesians chapter 3 verses 17 to 19. Ephesians chapter 3 verse 17 to 19 says here, so that Christ may dwell in your heart through faith. And I pray that you are being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know His love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all fullness of God. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer. Father, we bless your name, God. We magnify your name, Jesus, because you are amazing, because you are good, Lord. Today, I pray, ngayon pong araw na to, Panginoon, hindi lang po kami basta ma-motivate, hindi lang po kami basta ma-encourage, hindi lang po kami basta ma-bless, Panginoon. But I pray, let your word speak to us. Let your word transform us into the pieces in the thing that you want for every one of us, Panginoon. Lord, salamat kasi ngayong araw na to, ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito. So I pray, let your word penetrate in every aspect, in every detail ng buhay namin, Panginoon. Samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan sa amin pong online. I pray for the good internet connection. Lord, tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. Lord, kung anong gagawin mo dito, ganun ang gawin mo sa bawat makikinig sa oras na to, Panginoon. Lord, salamat po. Prepare our hearts, Lord God. Prepare our lives as we receive your word. Mangusap ka, gumalaw ka, ikaw lamang at wala na pong iba. Salamat po, Panginoon, sa pong lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen and Amen. Makakaupo po tayong lahat. Praise the Lord. Magandang gabi po muli. Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo, sabihin mo, kinagagalak ko na katabi kita sa mga oras na to. Amen? Masaya po ba kayo? Amen, amen, amen. So we are actually in the third week of our series entitled Love Again. Okay? Hindi po ako kakanta at hindi din po ako magpi-play ng kanta ngayong araw na to, tulad ng ginawa nung dalawang nauna. Alright, so okay, play natin yan. So, may tanong po ako sa ating lahat. Paano nga po ba kaya? Kakayanin pa rin ba natin magmahal kahit nasaktan ka na? Tingnan mo nga yung katabi mo. Kakayanin ko pa rin bang magmahal kahit nasaktan na ako? Or paano tayong magmamahal kung patuloy tayong nasasaktan? Are you still with me? So bakit? Kasi ngayon pong araw na ito pinag-uusapan natin bakit kailangan nating magmahal? Because that's the evidence, or that's the proof that you are a disciple of God. So, dapat normal sa atin, nakikinig po ba kayo mabuti? Normal sa atin na kilala sa Lord na tayo ay nagmamahal. Because hindi pwedeng makita yung pagmamahal sa mga taong hindi kilala si Lord. And that's the reason why we are here today, because ngayong araw na to, pag-usapan natin, normal ba talaga? Kakayanin pa ba talaga natin? You know, yung binasa po natin kanina is actually from Ephesians chapter 3, verse 17 to 19, na kung saan may mga Hudyo na nagtataka sila, bakit may mga non-Jew na nakakakilala sa Panginoon? And Apostle Paul is telling to the Ephesus, or to the Ephesus believer, na makita natin na it is the Lord who forgive them, will also forgive everyone. Na kung sila pinapatawad, tayo papatawarin din. So pag-usapan po natin ngayong gabi, join me in our message entitled, Love Again? Love again? Makakapagmahal pa po ba tayong muli? Tingnan mo nga yung katabi mo. Makakapagmahal pa ba tayong muli? Alright? So, siguro ang tanong natin, paano nga yun, Pastor? Paano nga yun, Pastor, kung paulit-ulit tayo nasasaktan? Paano nga yun, Pastor, kung siya yung dahilan kung bakit ka nasasaktan, magmamahal ka pa rin ba? Let me just use the word, magpapatawad ka pa rin ba kahit nasasaktan ka? Kasi pwedeng magpatawad. Proseso ang pagpapatawad. Paano nga pag pinauulit-ulit? Di ba, nasaktan ka na, tapos papatawarin mo ulit, tapos uulitin ulit? Di ba parang mahirap po yun? Pag-usapan natin yun, kakayanin ba talaga natin? Ang sagot ko po ay yes. Kahit paulit-ulit, kakayanin natin. Amen?
Kahit paulit-ulit kang masasaktan, kahit paulit-ulit kang mahihirapan, kakayanin natin. Kaya pag-usapan natin, paano natin kakayanin? Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Number 1, by establishing His dwelling. And sabi po dun sa verse 17, so that Christ may dwell in your heart through faith. And I pray that you being rooted and established in love. Sino po dito tumatanggap kayo ng bisita sa mga bahay ninyo? Hindi, wala. Walang tumatanggap dito ng bisita. Sayang, pupunta sana kami. Diba? Pag nag-invite tayo ng tao sa bahay natin, we make sure that guest ay what? Feel at home. Meron ba dito pinapunta ka sa bahay tapos pag, upo ka dito huwag mong gagalawin yun, mahal yun. Bilang ko yan baka pag alis mo may mawala dyan I'm sure na pag may nang ganun sa'yo, pag pumunta ka sa bahay, hindi ka na pupunta. Amen? Kasi pinapunta ka tapos sasabi, bilang ko yan huwag kang malikot dyan, mahal yan, baka mabasag yan Bakit kasi pumunta kayo dito, ganun? Tandaan natin itong mabuti. Alam mo ba, na when we accept Jesus as personal Savior and Lord, I want you to listen to this. Ang prayer ni Pablo sa mga believer on Ephesus, dapat ang sabi niya, gawin natin na ang buhay natin, na ang puso natin ay mag-dwell ang Diyos. And the word dwell speak of permanent resident, dominion and control. Na ang panalangin ni Pablo, nawa nung pinapasok natin ng Diyos sa buhay natin, manahan nawa siya. Hindi manawa, kundi manahan maghari, at hayaan natin ng Diyos na pamahalaan tayo. Nang sinasabi ni Paul, sa mga taong kilala si Lord, pag tinanggap mo daw si Jesus, make it sure na kapag hinayaan mong pumasok ang Panginoon sa buhay mo, make it sure na mananahan siya. Ibig sabihin, dwelling. Ibig sabihin, maghahari siya. Ibig sabihin, kalakip nito, hayaan mo siyang mamahala sa buhay mo. Bakit? Kasi, there's a lot of people, may mga tao na pinapasok si Lord sa buhay nila, pero hindi niya hinayaang manahan. Hindi niya hinayaang maghari. Hindi niya hinayaan na si Lord ang mamahala. Are you still here? Na parang ganito, sige Lord, pasok ka sa buhay ko pero hanggang dyan ka lang. Hindi mo pwedeng pakialaman to, trabaho ko to, mahal ko to, kumikita ko dito. Hindi mo pwedeng pakialaman tong love life ko. Diyan ka lang, Lord. That sometimes we allow God to dwell in our heart, pero hindi natin binigay ng buo. Are you still with me? And that's the reason why it's hard for us to love again. It's hard for us to forgive again. It's hard for us to accept again. Kasi may mga bagay tayo sa buhay natin na hindi natin binibigay sa Panginoon. Na hindi natin binibigay lahat sa Diyos. Na kahit nasabihin natin na may plano ang Panginoon sa atin, hindi natin kayang ibigay lahat. Na parang, Lord, teka lang. May sarili akong desisyon. Masaya akong nasa buhay kita, pero huwag mong pakialaman lahat. And that's the reason why Apostle Paul is telling to us, no, it doesn't work that way. Hindi ganun yun. Because the moment you accept Jesus as your personal and Savior and Lord, Brad, you allowing Him to dwell in your life. You're allowing Him to manage, to have dominion, to have control over you. Nang sinasabi sa atin, hindi pwede, Lord, sa'yo lahat yan. Pero dito sa space na to sa buhay ko, Lord, huwag mo na akong pakialaman dito. Hindi pwede. Because when Apostle Paul is telling to the believers, to the readers, na dwelling, hayaan daw natin ng Panginoon na manahan sa puso natin. At kalakip nito, pag hinahayaan natin ang Diyos na manahan sa puso natin, Brad, kalakip nito, hinahayaan mo siyang maghari. Ibig sabihin, hindi yung gusto mo yung masusunod. Hindi ikaw yung masusunod. Hindi yung nais mong masusunod, kundi yung nais ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Hindi lang siya basta resident, but also He is the President.
And not only that, but He also the manager. Dapat siya yung nagmamanage. Oh, anak, wag ka dyan. Lord, gusto ko to eh. Hinayaan mo si Lord sa buhay mo. So dapat marunong kang sumunod kay Lord. And that's the problem kasi gusto natin ng Diyos. Gusto natin ng Diyos pero hindi natin siyang hinahayaan na manguna sa buhay natin. Are you still here? Kaya minsan, may pinapagawa si Lord sa atin, hindi natin magawa kasi inuuna natin yung sarili natin. Are you still with me? Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Doon ka lalong nag-aalala. Sinasabi ng Panginoon, magpatawad. Bakit ko papatawarin yan, Lord? Hindi yan dapat pumunta ng langit. Dito lang yan sa lupa. Ikaw ba magdedesisyon? Di sana naging Diyos ka na din. Are you getting my point? And that's the reason why Apostle Paul said, make it sure when you allow Jesus to dwell in your life, make it sure na kasama dito ng paghahari niya at pamamahala niya sa buhay mo. Dwelling means we should welcome Christ in every detailed and aspect ng buhay natin. Bawat bahagi ng buhay natin, dapat si Lord ang nasusunod. Pastor, ang hirap naman yan. Mahirap talaga yun. Mahirap talaga yun. Kaya sabi, hindi naman tinapos ni Pablo, hindi niya lang sinabi na, so that Christ may dwell in your heart. Hindi niya lang sinabi doon. Sabi niya, magagawa natin to through faith. Kaya sabi niya, through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Makinig ka mabuti. Kahit kilala mo ang Diyos, kung wala kang pananampalataya, hindi niya kayang maghari sa buhay mo. Hindi ka mapapakailaman ni Lord, kaya importante yung pananampalataya natin. Importante yung paniniwala natin sa Kanya. Dahil ang pananampalataya mo kay Kristo ang magiging daan para manahan siya sa buhay natin, para maghari siya sa buhay natin, para pamahalaan niya yung buhay natin. Kaya nga tandaan natin to eh. When we say faith, it is active. Dapat tandaan mo itong mabuti. We corresponds. At kapag sinabi nating faith, lagi itong naglilink sa obedience. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon. Kaya nga, when you allow that the Lord to dwell in you, may ipapagawa si Lord. O anak, hindi yan. Ngayon, kapag hindi ka sumunod, Lord, baka pwede naman. Brad, magkakaproblema tayo dyan. Kasi una pa lang sasabihin sa'yo ni Lord, magpatawad ka. Ay, di ko kayang magpatawad, Lord. I need to take time. It's so hurt, you know. Pero God will always say, forgive. Hello? Are you getting my point? Naintindihan niyo po ba ako? Amen. Kaya nga sinasabi sa atin, makinig ka mabuti. Pag sinabi natin may pananampalataya sa Panginoon, may kalakip ito na pagsunod. Simple lang. Nagtitiwala ang sumusunod. So pag hindi ka sumusunod, isa lang ibig sabihin nito, hindi ka nagtitiwala. Hello? Amen. Tapikin mo ngayong katabi mo, sabihin mo, kamusta ka dyan? Kaya nga, gusto kong maintindihan natin itong mabuti. Makikita mo paano mo sinasabi, Lord, hinahayaan kitang manahan sa buhay ko. Hinahayaan kitang maghari sa buhay ko. Hinahayaan kita na what? Hinahayaan kita na pamahalaan ito. Ngayon ang tanong ko, paano ka sumunod? Kasi kung sinasabi mong mahal mo si Lord, tapos hirap kang sumunod, hirap kang magtiwala kay Lord. Hindi yun mag-work out. Kaya nga, may kinalaman lagi kung gaano tayo nananampalataya sa Diyos. How do I know? Pastor, paano ko nalaman na nag-work out yan? Sabi niya, you will being rooted and established in love. Eto na. Kapag daw kinaya mo na ma-establish yung dwelling ni Lord, yung His dwelling in us, nanahan si Lord, naghari si Lord ang namamahala, matindi yung pananampalataya mo. Ibig sabihin, sumusunod ka doon, umaayon ka sa gusto ng Panginoon, and ang result nito, you will be rooted and established in love. Brad, ang sinasabi lang nito, mapupuno ka ng pag-ibig. Hindi ka iibig para mapuno ka. Iibig ka kasi puno ka. Are you still with me? Because sometimes it's looking for love. Uy, kailangan ko ng kasama, kailangan ko ng pupuno sa akin. Hindi. Kasi whether you like it or not, hindi ka mapupuno ng tao. Mapupuno ka lang at sasapakin mo siya.
Pero di ka nila mapupuno. Anong sinasabi sa atin? So when you are being rooted and established in love, meaning to say, you know your personal worth. Ibig sabihin, alam mo yung tinatawag na halaga ng buhay mo. Pinag-usapan natin to. May dalawang bagay na bumubuo sa personal worth ng tao. Number one, this is what we call significant. When we say significant, it's about purpose, importance, adequacy for job, meaningfulness, impact. Pag sinabi pala nating significant, if you know that you know your self-worth, alam mo yung significant mo, alam mo yung layunin mo sa buhay, alam mo yung halaga mo, alam mo yung kakayanan mo, ibig sabihin, alam mo sa sarili mo, may silbi ka. Tingnan mo yung katabi mo, meron ka, may silbi ka. Okay? Parang hindi ka naniniwala. So may silbi. Pangalawa, yung pumupuno daw sa personal worth ng tao, yung tinatawag nating security. Ibig sabihin, love, you are loved unconditionally and consistently expressed. Permanent acceptance. Nang sinasabi, mahal ka at wala kang dapat patunayan, walang kondisyon kasi mahal ka, maging sino ka man, maging ano ka man, mahal ka. But because of sin, dahil sa kasalanan, you know, our personal worth has been banished. Nawala. At dahil nawala yung significant natin, nawala yung security natin, ang naging problema natin because we are insignificant and we are insecure. So ang gagawin natin, ang gagawin ng tao para what? Para maibalik yung personal worth na yon, gagawa siya ng mga irresponsible way para takpan, para patunayan na karapat dapat siya na mayroon siyang significant hanggang sa dumating siya sa violence. Na kahit manakit siya, para mapatunayan lang sa tao, mahalaga ako, may silbi ako. Are you still with me? And to be secure, even to compromise, even mag-lead ito sa compromise, magkasala, gumawa ng mali, para maramdaman lang yung pagmamahal niya. Pero makinig kang mabuti. Whatever you do, sa mundong ito, hanapin mo man sa tao, kulang pa rin yan. Hindi mapupunuan yung significant at yung security mo ng mga gagawin mo at idadagdag mo sa buhay mo. The only way for us to go back on our personal worth ay balik tayo sa Panginoon. Siya ang magbabalik ng significant at ng security mo na sinira ng mundo, sinira ng kasalanan, at sinira ng tao. Balik tayo kay Lord. And that's the reason why ang sinasabi sa atin, the only way for us to know our worth is hayaan natin ang Diyos manahan sa buhay mo. Hayaan natin ang Panginoon ang maghari sa buhay mo. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-manage. Okay? Ang bahalang mamahala sa buhay natin. In that way, ang result nito, titindi yung pananampalataya natin, pagsunod natin, and then you will be rooted and established. Lalalim at titibay yung pagmamahal na meron ka. Kaya naman, pag dumating yung pagkakataon, kaya mong umibig uli, kaya mong magpatawad uli. Hindi dahil sa kailangan mo yon, kundi dahil alam mo si Lord sapat sa'yo. At kaya mong ibigay iyon. Amen. Kaya nga sinasabi sa atin, mahirap talaga, mahirap magmahal. Pambira, nasaktan ka, tapos papatawarin mo. Ano to? Joke. But because the Lord is so good, because alam mo sa sarili mo, sapat ang Panginoon, importante sa'yo si Lord. Mas mahalaga sa'yo si Lord. Kaya nga, ang sinasabi sa atin, sabi ng Ephesians chapter 3, verse 17, in a different version, may Christ through your faith actually dwell, settle down, abide, make His permanent home in your heart. You may be rooted deep in love and founded securely on love. John chapter 4 verse 23 says, Jesus answered, if anyone really loves me, he will keep my words, teaching, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling place with him. Tandaan mo tong mabuti. Kakayanin natin uling magmahal. Kakayanin natin uling magpatawad
kung hahayaan natin si Lord sa buhay natin. Doon tayo magkakaproblema. Kapag hindi tayo kayang magmahal, di natin kaya uling magpatawad, baka may problema. May problema sa mic natin. O kaya may problema sa puso natin. Amen. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, okay ka pa ba? So number 2, una, establishing His dwelling place. Pangalawa, embracing His family. Tandaan natin ito mabuti. Hindi tayo magkakadugo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi tayo magkakadugo. Type O yan, type B, A, B, C, D, E, F, G. Okay? Hindi tayo magkakadugo. Pero dahil sa dugo ni Kristo, naligtas tayo. Kaya tayo'y pamilya ng Panginoon. In verse 18, ang sabi, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Ganda nito eh. So ang bunga ng hinahayaan natin ng Diyos na nananahan sa puso natin, malalaman mo yung halaga mo. Malalaman mo yung worth mo. Okay? At dahil nalaman mo yung worth mo, mararanasan mo din at mawi-witness mo na sapat ang Panginoon. Amen. Sino dito nagsasabi siyang sapat si Lord? At dahil sapat si Lord, ganito yan. Lagi ko itong sinasabi eh. You know, going to church, pagpunta natin sa church, it is initiative ni Lord. Makinig ka mabuti ha. Yung pagpunta mo dito, si Lord yung dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Of course, the Lord used people beside you. Yung mga nag-invite sa'yo, yung mga namilit sa'yo. Ginamit yan ni Lord. Pero the behind that invitation, it is divine invitation. Okay? Si Lord yung nag-imbita sa'yo. So ngayon, kung alam mong sapat si Lord sa buhay mo, Brad, pagpuntahan ng church, hindi ka mawawala. Sapat si Lord eh. At dahil sapat sa'yo si Lord, hindi mo matatanggihan yung invitation ni Lord. Kaya nga hindi ka pipilitin mag-church. Hindi ka magpapahadlang pagpunta ng church. Bakit? Alam mo sa sarili mo, it is God invitation. Sapat si Lord. Kaya nga minsan, okay ka naman, maayos ka naman, pero nalulungkot ka pa rin. Alam mo bakit? Kasi nami-miss ng kaluluwa mo yung presensya ng Panginoon kasi absent ka nung Sunday. Are you still here? Ito pang matindi. Malalaman mo din, you will also know that God is enough. God is good. Sapat si Lord sa buhay natin. Maayos si Lord sa buhay natin. Makinig ka mabuti. Hindi mo rin i-isolate yung sarili mo. Are you still here? Kasi sasabihin, uy, mabuti ang Panginoon, dama ko ang Panginoon. Hindi mo i-isolate ang sarili mo. Because why? Because ang gagawin ng Panginoon, tandaan mo itong mabuti, hindi pwedeng nag-overflow ka sa pagmamahal ng Diyos, tapos mag-isa ka lang. Hindi, mag-isa lang ako. Ano kasi ako inverter. Hindi. If you really love God, then hindi mo pipiliing mag-isolate. Are you still here? Isasama mo yung sarili mo. Hindi dahil gusto mo, kundi alam mo sa sarili mo, this is the family of God. You're one of us. Kaya nga pag in-invite ka, busy kasi ako. Okay naman yon. Pero kung habang buhay kang busy, baka susunod, presidente ka na. Magigets nyo rin yon. Di ba? Busy ka kasi, susunod, presidente ka na. Okay? Tingnan natin itong mabuti. So, sabi niya, when we embrace His family, pag niyakap daw natin ang pamilyang ito, dun lang natin mag-grasp. Dun lang natin maiintindihan. Sabi niya doon, to grasp how wide and how long and high and deep is the love of God. So ngayon, kung hindi natin isasama yung sarili natin sa pamilyang ito, kahit anong gawin natin bilang mag-isa, di natin magigets. Di natin maiintindihan. Pero pag sinama daw natin yung sarili natin sa pamilyang ito, dun lang natin maiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Tanong mo sa akin, bakit? Because you are the proof of God's love. Tingnan mo yung katabi mo. Yeah, maniwala ka. Hindi man ka panipaniwala, pero mahal yan ni Lord. You are the proof of God's love. Kaya nga, every time na dumarating ka dito, ay pambihira, ang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi kung ako, hindi kita iibigin.
tayo yung buhay natin ay isang proof that God loves us so much. Bakit? Pambira, pinagsama-sama tayo dito. Kung saan-saan tayo nanggaling, kung ano-anong dinanas natin, kung ano-anong pinagdaanan natin. Pero dinala tayo ng Panginoon dito. Because that is love. You are a testimony to every one of us. Sa bawat isa sa atin. Kaya nga doon natin makikita na ang Diyos ay hindi namimili at nagtatangi ng mamahalin. Kaya tinuturuan niya tayo na kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, minamahal at pinapatawad pa din. Kaya lang, hindi natin gagawin yon, hindi natin malalaman yon, at hindi natin mapapractice yon hanggat hindi natin minamahal ang pamilyang ito. Ang sabi, the wide of Christ's love encompasses a great multitude that is beyond number. Yung pagmamahal daw ng Diyos, hindi natin mapupuno, hindi natin masasaklaw. Kumbaga, pag ang kasalanan mo daw ay sinlaki ng barko, ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo ay singlawak ng dagat. Kaya kang lunurin sa lawak ng pag-ibig ng Diyos. The length of Christ's love is extended from eternity to eternity. Nang sinasabi sa atin na yung pagmamahal daw ng Panginoon, makinig ka mabuti, yung pagmamahal ng Panginoon, wala ka pa sa mundo, hindi ka pa pinapanganak, mahal ka na ni Lord. At mamamatay kang mahal ka pa rin ni Lord. Are you still here? At hindi natin yun maiintindihan hanggat hindi tayo lumalagay at hindi natin niyayakap ang pamilyang ito. Na kahit sino ka pa, na kahit ano ka pa, I want to tell you, I want you to declare it, and I want you to know na no matter what you have done before in the past or today or whatever, pambira, gusto kong sabihin sa'yo, mahal ka ni Lord. Wala kang kayang gawin para mabawasan ng pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. And sabi niya, the height of His love leap up to our exalted position of being seated with Him in heaven and place. Yung pag-ibig ng Panginoon, hindi niya sinabi, mahal kita, o bahala ka sa buhay mo. Hindi. That He has planned, that the plan of the Lord sa buhay natin na hindi lang hanggang dito sa lupa, inabot niya hanggang langit. And lastly, the depth of His love caused Him to extreme suffering to the cross. Gano'n ka kamahal ng Diyos, handa siyang mamatay para sa'yo. Tingnan mo nga yung katabi mo, handa ba yung mamatay para sa'yo? Di ba hindi? Ba't ako mamamatay para sa kanya? May utang pa nga ito sa akin. Pero si Lord, makinig ka mabuti, si Lord, handa siyang mamatay para sa'yo. Bakit? Mahal ka niya. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Sa susunod na lang ako magmamahal sa'yo. Joke lang. So sinasabi sa atin na kailangan natin maintindihan, kapatid, kakayanin mong magmahal, kakayanin mong magpatawad muli kapag naintindihan mo kung gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Na kumbaga, ang sasabihin sa atin yung pagmamahal mo, ay pambira, ganyan din ako eh. Pero dahil inibig ako ng Diyos, kaya umaayos ako ngayon. That sometimes God allow us to witness the wickedness of the world, not because to condemn these people, but para makita, anak, ganito din tayo dati. Pinabago lang tayo ng Panginoon. Inaayos lang tayo ng Panginoon. And that's the reason why we need to understand na magagrasp natin, mauunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon when we embrace this family. Ikaw ay ebidensya ng pagmamahal ng Diyos. Kaya importante ka, mahalaga ka, kasi mahal ka ng Panginoon. Amen? Tap mo yung katabi mo, sabi mo, kahit wala kang pera, mahal ka ni Lord. So number one, ang sinasabi sa atin, kakayanin ba natin magmahal muli? Ang sagot, opo. Number one, because we're establishing His dwelling. Pangalawa, because we're embracing His family. And lastly, number three, experiencing His presence. Sabihin mo nga, presence. Alright? Ang sabi, verse 19, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all fullness of God. So ang sinasabi sa atin, okay, eto na. Ang sinasabi, mararanasan mong malalaman mong pag-ibig ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon, and this time, mararanasan mo yung pag-ibig ng Panginoon. Highlight natin yung dalawang salita. Merong sinabi dyan na know this love and surpasses knowledge. So pag-usapan natin to, unahin natin yung knowledge. Yung knowledge is actually from the Greek word gnosis. Nang ibig sabihin po ni gnosis, may isang babae daw na gusto niyang makipag-meet pero hindi siya sinipot. Kaya ang tawag doon, gnosis. Kasi babae yun, di ba? Gnosis.
Kidding aside, when we say gnosis, it's about knowledge or intelligence. Nang sinasabi, itong gnosis na to, naiintindihan ng tao, nauunawaan ng tao na ang Diyos ay mapagmahal, na ang Diyos ay nagmamahal, na mahal tayo ng Panginoon. That's the understanding. That's what we call knowledge. Alright? Yung stage na to, gets mo na mahal ka ng Diyos. So sa panahon na to, when you have this gnosis, when you have this knowledge about the love of God, pambira, naglilingkod na yan sa Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo, naglilingkod na ba yan kay Lord? Amen. Ibig sabihin na, yung kaalaman niya patungkol sa Panginoon, gnosis na yon. Naglilingkod na yan sa Panginoon, nagbabasa na yan ng Bible. Tingnan mo ako, nagbabasa na ng Bible yan. Gnosis na yon, nagde-devotion na yon, nagtatights na yon. Nag-iikapo na yun. Ibig sabihin, naiintindihan niya na yun. Ang matindi nito, nagpe-first fruit pa yun. Tindi nun. Alam niyo po ba na hindi naman to nire-required at hindi naman pinipilit ang lahat. Pero alam niyo po ba na kapag nararanasan at nagagawa natin yung first fruit, ano na yun, sacrificial giving, ang tindi na ng pagkaintindi mo nun kay Lord. Amen? So, ang sinasabi sa atin, this is what we call knowledge about Christ, gnosis. Pero balikan natin yung isa. Sabi niya, no, it came from the Greek word ginosko. Okay? Ngayon naman, kung kanina si sis yung ginos, ngayon ikaw, ako naman. Ginosko. Joke lang. So, ang sinabi ng ginosko, ang sinasabi ng ginosko, knowing the power of what you are doing. So kanina, alam mo lang, naintindihan mo lang, naunawaan mo lang, ito, yung no, ang sinasabi, Brad, hindi mo to ginagawa dahil kailangan mo. Hindi mo to ginagawa kasi ginagawa mo para sa Panginoon. Ang sinasabi, nararanasan mo at ninanais mo na to because you have the union, nakikihati ka na at naiintindihan mo kung anong halaga nito. So ginosko is more than your consistency. Kasi ang sino-challenge sa atin, dapat nagtutuloy-tuloy, consistent tayo. Yung ginosko, more than that. Yung parang pag ginawa mo to, hindi ka na maintindihan ng ibang tao. Ano ba yung ginagawa mo? Sobra na yan, ikakalampas na yan ng langit Kaya ang sinasabi sa atin, pag nandito ka na sa ginosko, para ka ng Apostle Paul, ang nais ko'y makihati sa kahirapan ni Kristo sa buhay ko. Mamatay sa piling ng Panginoon. Ganon ka na. Parang, sa mundo'y wala na akong kaligayahan, ngunit sa piling ng Diyos, ang aking tunay na kaligayahan. Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? Na lahat ng pagkakataon, Brad, itong malupit dyan, hindi ka napapayag na mawawala ka sa Panginoon. Darating yung problema, darating yung pagsubok, pero di na mabigat. Bakit? Ginosko. Alam mo sa sarili mo, hindi hahayaan ng Diyos na dumating to for nothing. So kung mahirap, mabigat, ay, ang hirap ng problema, pero okay lang yan. Sige, tuloy tayo sa Panginoon. Hindi ka na darating yung panahon na to na hindi ka na madaling umayaw sa Diyos. Hindi ka na tumitingin sa tao. Sa dog ka na tumitingin. Hindi ka na tumitingin sa mga nakapaligid sa iyo. Sa Panginoon ka na lang nakapokus. Bahala sila. Basta kahit anong sabihin nila sa akin, ako sa Panginoon ako. Are you still with me? Nang sinasabi, when we say ginosko, it's becoming like Him in His death. Kaya nga darating yung panahon, sasabihin na natin tong 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, nang sasabihin na lang natin, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Dumaan yung pagsubok, salamat Lord sa pagsubok na to, kalooban mo to. Nahihirapan ako, Panginoon, kalooban mo to at may ituturo ka. Kasi pag nandun tayo sa gnosis pa lang, ano ba yan? Problema na naman. Pero tuloy lang tayo kay Lord. Pero dito, pag nandito ka na sa, problema, Lord, salamat po. Kasi hindi mo papayagan na dumating to sa buhay ko na walang dahilan. May problema, mabigat, pero hindi mo na to iniinda. Kasi importante na sa'yo si Lord. Kakayanin ba natin magmahal? Opo. Na para bang pag dumating na tayo sa ginosko, nasaktan mo ko, sige pinapatawad kita, pwede mo na akong saktan uli. That is ginosko. Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? Pinagbigyan kita pero sinabi mo, sige, dahil ginosko, sige pagbibigyan kita uli. Sayangin mo uli, pagbibigyan kita uli. Ibig sabihin, this is what the Lord wants for every one of us today.
Kapatid, ang gulo-gulo ng mundo. Punong-puno ang mundo ng hatred, punong-puno ang mundo ng vengeance, punong-puno ang mundo ng wickedness, evilness, corruption, lahat na nandyan. At ang sinasabi sa atin, pwede tayong tumakbo, pwede tayong sumabay sa takbo sa agos ng mundo. But when we say ginosko, dahil naranasan mo na, hindi mo lang basta nalaman, hindi mo lang basta nakita, hindi mo lang basta na-witness, na-experience mo yung kapangyarihan, yung presensya ng Panginoon, kaya hindi ka papayag na madala ka ng mga bagay na to na maglalayo sa'yo sa Diyos. That's what we call ginosko. Mahirap ang buhay Kristiyano, pero pag nandun tayo sa ginosko, kahit mahirap, mamahalin natin si Kristo. Kaya nga darating yung panahon, pangarapin natin na lumago tayo sa pananampalataya, na huwag tayong ma-stuck sa kung ano lang yung alam natin, sa kung ano lang yung narating natin. Huwag tayong ma-stuck doon, huwag tayong ma-stop doon. Kailangan mag-grow tayo, kailangan lumagay tayo sa mas maintindihan natin, maunawaan natin ng lubos ang pag-ibig ng Diyos. So that, darating yung panahon, hindi ka na matampuhin. Tignan mo yung katabi mo. Hindi na yan matampuhin. Tignan mo yung katabi mo, hindi na yan matitisorin. Darating yung panahon na hindi ka na magtatampo. Bakit? Hindi naman ikaw pumunta dito sa church para sa tao. Pumunta ka dito para sa Panginoon. Hindi ka na rin magiging balat sibuyas, balat bawang na lang. Are you still with me? Hindi ka na matitisorin yung, akala ko ba nag-church yun? Parang hindi naman. Hindi ka na ganun. Kasi tandaan mo, ang patuloy na natitisod ay dumadaan sa dilim. Hindi ka na unforgiving. Bolo ko, hindi ko yung papatawarin. Hindi ka na unloving. Hindi, mahal natin yan. That's the kind of believers that God wants us for us. Mahirap yun. Pero don't take it for granted. Lagi kasi nating sinasabi, we are in the process. Yung process dapat may progress. Dapat umuusad. Hindi pwedeng nag-stuck ka na lang doon. Kaya ang sinasabi sa atin, may blessing si Lord kapag pipiliin at pipilitin natin yung sarili natin na kilalanin ng lubos ang Panginoon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa buhay mo. Hindi ko alam kung anong dinanas natin sa buhay. Hindi ko alam kung anong meron sa laman ng puso mo. But one thing is for sure, mahal ka ng Panginoon maging sino ka man. And that's the reason why we are here today. That's the reason why nandito tayo. Kasi may mga bagay sa buhay natin na alam natin si Lord lang ang aayos. Kapatid, kakayanin natin uli. Hindi dahil kailangan natin, kundi ito ang nais ng Panginoon sa buhay natin. That this church, that this place, punuin natin ang lugar na to, ayusin natin yung buhay natin. Na dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, yun ang magbabago ng lubusan sa pagkatao natin. Hindi na tayo makasarili, hindi na sariling iniisip, sariling kapakanan, kundi kapakanan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga wag nating ikahiya si Lord. Huwag kang mahiya para kay Lord. Sa halip, ipagmalaki natin ang Panginoon. We're not perfect. Hindi tayo lahat perfecto dito. Lahat inaayos tayo dito. And that's my point. Mas mahihirapan tayong magpaayos kung nasusunod pa rin tayo sa sarili natin. But let's allow God to be the King na mamahala, na maghari at manahan sa buhay natin. Amen? Ngayong gabi na to, alam ko lahat tayo kinakausap tayo ng Panginoon. Pwede ba sa mga oras na to, can we just close our eyes right now? And I'll give you time to speak to the Lord. I know the Lord is speaking to us. Alam ko may mga taong nanakit sa'yo hanggang ngayon na parang ang hirap patawarin, ang hirap bigyan ng pagkakataon. Alam ko may mga pagkakataon na nahirapan ka, nasaktan ka, nadurog ka. May mga pagkakataon na inisip mo, makakabangon pa ba ako? Makakatayo pa ba ako? But again, you are in the right place. And the presence of the Lord is in this place. Hindi ko alam kung paano ka kinakausap ng Panginoon, pero ang sigurado ko, kaya kang buuin uli ng Diyos. Kaya kang ibangon muli ng Panginoon. Kaya kang palakasin uli ng Diyos. So I'll give you time to talk to the Lord.
I will give you the time to speak to God. And I want you to respond to the message of God. Ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sumtulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumtulang. Sa mga oras po na to, pwede po bang lahat po tayo ay tatayo? Sa pagtayo natin, kapatid, I want you to respond to the message of the Lord. I want you to check your heart. I want you to check your life. Kamusta yung pananahan ng Panginoon? Kamusta yung paghahari ng Diyos sa buhay mo? Kamusta yung pangangalaga, pamamahala ng Panginoon? Kapatid, I think this is the right time to ask for forgiveness. Ay, ito rin yung pagkakataon na sabihin natin, Lord, masyado akong nasunod sa buhay ko, masyado kong inuna yung sarili ko. But this time, I'm giving you, hinahayaan kita, Panginoon, na this time, ikaw naman, and hayaan mong buuin ka ng Panginoon, hayaan mong itama ka ng Panginoon. Alam ko maraming tanong na pwedeng ma-take advantage tayo, pwedeng ulit-ulitin yung pagkakamali sa atin. Pero makinig kang mabuti, hindi ka ipapahamak ng Diyos. Hindi ka ipapahamak ng pag-ibig ng Panginoon. Iaayos niya lahat. Hindi ka niya pipilitin at hindi ka niya mamadaliin because He will take time to heal you. Kapatid, listen to me. Mahal ka ng Panginoon. At kahit kailan, hindi ninais ng Diyos na mapahamak ka. Hindi ninais ng Diyos na pahirapan ka. What the Lord wants for every one of us is yung best. Kaya naman sa mga oras na to, can we just raise our hands to the Lord? Pwede mo bang itaas yung kamay mo? And hayaan mo ang Diyos, kausapin mo ang Panginoon, sambahin mo ang Panginoon. Come on! Hallelujah! Katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan. Malaya kang papurihan ng Panginoon. Malaya kang kausapin ng Panginoon. Thank you, Jesus! O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa Why not you declare it tonight? Come on, declare. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y hindi nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sumtulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumtulang biyaya mo. Lagay natin yung kamay natin malapit sa ating mga puso. Allow me to pray for you tonight.
Panginoon, kilala niyo po kami. Alam niyo po kung anong meron sa buhay namin, O Diyos. Lord, I pray for this heart. May pagkakataong hindi po ito matibay. May pagkakataon na sumusuko po ito sa tindi ng sakit, sa tindi ng hinagpis. Pero Panginoon, hinahayaan ka namin na maghari, manahan, mamahala sa buhay namin. Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. O Diyos, hindi kami ganun kalakas. Pero Ikaw ang maging lakas namin. Ikaw ang maging patnubay namin. Ikaw ang sumama sa amin. Tulungan mo kami na kung paano namin nararanasan yung pag-ibig mo, kung paano namin nararanasan yung pagmamahal mo sa buhay namin, O Diyos. Yun yung magawa naming ikalat, ibahagi sa mga taong nangangailangan nito. Punuin mo kami, tunay na punuin mo kami ng pag-ibig mo, Panginoon. O Diyos, salamat. Salamat po sa pag-ibig. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pag di mo kami iniwan. Di mo kami pinapabayaan. Father, you are good. You are amazing, Lord. Salamat po. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa kadakilaan mo. Salamat inibig mo kami. Salamat na tagpuan mo kami, Panginoon. Lord, salamat po. Tulungan mo kaming magpatuloy, maglingkod at lumalim sa iyo. Salamat po, Panginoon. At ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Amen. Ayan. Uy, lakas ng mic. Ayan. Sige, tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, magmamahal tayong muli. Ay, grabe. Praise God. Ayan. Alam niyo po na nakakatuwa lang po yung yung word po ng ating Panginoon ngayong gabi na ipinakita ho sa atin na kahit ano pa lang gawin natin hindi mababawasan yung pag-ibig ng Lord sa atin, na in-establish na ni Lord yung pag-ibig niya sa atin. Kaya dapat na tayong kilala si Lord. Ayan, dapat tayo manggaling sa atin, manggaling sa atin yung pag-ibig na ipinaranas din ng Panginoon sa atin. Ayan, sige, tingnan mo ulit yung katabi mo. Ayan, kamahal-mahal yan. Ayan. And ngayon naman po, ay dadakot po tayo sa ating Connect Katanungan. Ayan. Sige po, tatayo po tayong lahat. At ayaw niyo pong tumayo, tatayo tayo lahat. Ayan, sige po. Ayan po, ito po yung ating Connect Katanungan po, no? Sige, hanap na po tayo ng partner natin, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ayan, bago po tayo mag-connect katanungan. Sige po, sana po yung hindi nyo pa po naging nakabody nung mga nakaraan. Bagong muka, ayan, bagong muka. Ayan, so lahat ho ba may partner na? Lahat ho ba may body na? Ayan, meron ng body-body. Ayan, so sige po, ito po ang ating connect katanungan. Ayan. Ang ating connect katanungan ay, saan ka nakipag-date nung 14? Ayan. Hindi, joke lang po ha, joke lang. Ito po yung ating connect katanungan. Ano po yung isang bagay na nakakasakit sa'yo? Okay, siguro po yung kaya lang po nating i-share. Ano po yung isang bagay na nakasakit sa'yo na inayos ni Lord para magmahal kang muli? Ayan. Ulitin ko po yung tanong. Ano po ito? Pang Q&A po talaga to. Ano yung isang bagay na nakasakit sa'yo, yung kaya nyo lang pong i-share siguro, na inayos ni Lord para magmahal kang muli? Sige po. Ang ating 1 minuto ay mag-uumpisa na.
Ayun po, good evening po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating church, Word of Everlasting Love, iba that loves God, loves people, and makes disciples. Sige po muna po tayong lahat. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa isa pang uri ng pagsamba, ang pagbibigay at pagbabalik sa Panginoon. Sabi po sa Leviticus chapter 25 verses 20 to 22, "But someone may ask what there will be to eat during the 7th year, when no fields are planted and no crops gathered. The Lord will bless the land in the 6th year, so that it will produce enough food for 2 years. When you plant your fields in the 8th year, you will still be eating what you harvested during the 6th year, and you will have enough to eat until the crops you plant that year are harvested." Naniniwala po ba kayo that God's provision is more than sufficient? Ayun, short background lang po sa binasa natin. Sa Old Testament po, merong tinatawag na Jubilee Year, kung saan 6 years silang magtatrabaho sa field. Tapos, pagdating ng 7th year, hindi sila magtatanim kasi pahinga yon at pagsunod sa decree ng Panginoon. So that time, naisip nila, saan sila kukuha ng food? But God assured them na hindi lang basta sufficient ang pagpapala niya. He blessed them with the harvest is more than sufficient. Bakit po kaya sobra? Kasi sa 7th year, lang sila hindi pwedeng magtanim. Pero ang provide ni Lord, enough hanggang makapag-harvest sila on the 8th year. Ano pong connect nito sa giving natin? Minsan, nag-aalangan po tayong magbalik at magbigay sa Lord. Kasi petsa di peligro na, o di kaya mag-aantay ka ng 2 weeks bago ka sumahod ulit. Yung iba, inaabot pa ng buwan yung paghihintay. Meron naman sa atin na hirap magbigay kasi nag-iipon. Wala pong masama sa pag-iipon, sa pag-i-invest o pag-secure para sa future natin. Pero kapatid, tandaan natin, kapag sumusunod tayo sa Lord, sobra pa sa pangangailangan natin ang kaya niyang i-provide. As my personal testimony lang po, tunay na mabuti po si Lord dahil hindi kami naubusan ng testimony. Salamat sa Kanya dahil natutunan namin ang magbigay at magbalik ng tama. Kaya naman, danas na danas po namin yung pagpapala ng Lord. Kung last month po, nakareceive kami ng return galing sa investment namin, this month naman po, may 2 biyaya mula sa Lord. Una, wala pa man po akong 1 taon sa trabaho ko, napasama na po tayo sa nabigyan ng increase para sa taong ito. Papuri po sa Panginoon. Yung pangalawa naman po, nagkaroon po kami ng dagdag savings ngayong buwan dahil na-convert to cash po yung leave benefits ng asawa ko na halos katumbas ng 2 buwan na worth of expenses namin. Ang galing po ni Lord dahil kung ang 10% ng tithes, ang binalik niya po sa amin higit pa sa 2 months na gastusin namin. Kaya ini-encourage ko po kayo na huwag tayong magdalawang isip na magbigay sa Panginoon dahil kaya po niyang pagpalain ng higit pa sa binibigay natin sa Kanya. Sige po, kunin po natin yung bibigay natin sa Lord. Pag-pray po natin. Pero kung hindi pa po natin naunawaan yung pagbibigay, okay lang na wag muna po tayo magbigay. Pero kung handa ka na maranasan ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Lord, ipanalangin po natin ang ating ibibigay at ibabalik sa Kanya. Kung wala naman po tayong dalang cash, pwede po tayong magbigay sa ating online accounts. Meron po tayong GCash and BPay accounts. Sige po tayong lahat. Hawakan po natin yung ibabalik natin sa Lord and pagpapray po natin. Sige po, hallelujah, hallelujah, Father. Lord, salamat po dahil Ikaw po yung provider namin, Panginoon. Lord, magbibigay po kami sa iyo ng buong puso at hindi na pipilitan, Panginoon. Lord, Ikaw na po magbalik sa mga taong magbabalik sa iyo ng siksik-liglig at umaapaw na pagpapala. And Lord, sa mga hindi pa po makapagbibigay, pagpalain po sila na maranasan yung opportunity na magbigay at magbalik sa iyo, Panginoon. Ama, salamat po dahil patuloy ka pong nararanasan ng bawat isa.
Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Lapit na lang po. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Indeed, we have a great Sunday tonight. Amen po ba? Amen. So before anything else po, no, I just want again to acknowledge our new friends. Kanina po na-acknowledge na po yung dalawa. Ayan, may dalawa pa pong humabol. Taas nga po ang kamay. Ayan po. May yung dalawa po kanina. Ayun. Sige po, palakpakan po natin. Meron pa po ba tayong new friends? Ayan, taas po ng kamay ni Sir. Ayan, praise God po. Again po, welcome po sa ating church. Nagagalak po kami na nandito po kayo ngayon. And of course, always know na welcome po kayo parati sa ating church. And this time po, may I ask for your attention once again as I am going to announce our upcoming events for this month and a little sneak peek sa events po natin ng April to May. Medyo excited po tayo dun sa darating na April to May na events. So, before that po, salamat sa Panginoon sa katatapos po na college gathering nung February 10. May picture po sila dyan. Ayan, praise God po. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, #binitawan. Ayan, yan po sila, no? So may mga next college gathering pa po tayo na magaganap this year. Kaya naman, continue to invest po sa ating mga college students. And next time po, mas marami pa tayong madadala na estudyante sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Siyempre, hindi po mawawala ang ating Young Adults Gathering. Natapos na rin po nung February 12. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Ayan, as far as I know po, dito po nanggaling ang ating mga new friends. Ayun, praise God. And this time po, shout out to all our teens. Taas po ng kamay ng mga teenagers. Wow, ang dami po. Grabe naman. May mga bumabalik sa pagka-teen nila, no? Si Sir din po. Ayan, meron po kayong gathering na magaganap sa February 21. Dati po, Team Botolan. Ngayon naman po ay Team Iba. Ito po ay to be announced pa po ang mga ibang details. So, stay updated for more details. At syempre, nalalapit na rin po ang ating Life Retreat Batch 12. Praise God. So, ito po ay ginagamit ni Lord na event para po ma-encounter natin siya. Ito po ay sa February 25 and take note po na wag po tayong malilate sa ating allotted time. 7 a.m. po or on or before 7 a.m. dapat nandito ka na. At hanggang 10 p.m. po yan magaganap. So marami pong mangyayari dyan and expect more sa gagawin po ng Panginoon sa atin sa araw na yan. Dito po yan sa ating church magaganap. And before that po, sabi nga po, strictly no life preparation, no life retreat. Kaya naman po, have your life preparation po sa February 21 ng 7 p.m. And of course, i-prepare na rin po natin ang ating payment. Kahit po half muna, okay lang po yan. Ang ating regular fees po ay 500 para po sa mga regular delegates. Pero pag estudyante ka, discounted ka ng 100. Kaya 400 na lang po sa'yo. And bukod dyan, mark your calendars now. Ito po, our Summer Youth Camp 2026 named Washed will be yan. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Ayan po yung sinasabi ko na excited po tayo dyan, no? April 30 to May 2 po ito magaganap. And yan po ang ating event na magaganap sa April to May. So let's wait and be updated po for further announcement. And palakpakan po natin si Lord dahil magbubukas na po ang ating Woel Palawig Church. Praise God. And open po kami sa mga support and tulong nyo po. Kailangan po nila ng aircon, ng TV, and
chairs and laptop. Ayan po. So kung hindi po to sa pilitan, pero kung may prompting po si Lord sa puso natin na magbibigay ng cash or chairs or napakalaking TV or aircon po, no? Open po tayo sa help na yan. And approach nyo lang po ang ating mga pastors or sino pong leaders na kilala natin sa ating church. So that's it po for our upcoming events for this church. Before we say goodbye po temporarily to each other, ma-remind po tayo ni Lord sa kanyang word. Sino po dito may natutunan siya ngayong gabing ito? Amen. So, don't miss our fourth topic next Sunday. Kaya naman, kausapin mo naman yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, see you next Sunday. Ayan. So, see you next Sunday, Woel Iba. This is your home, your family, your church. Ayan, sige po. Lahat po tayo tatayo and mananalangin na po tayo. And this time po, pwede po ba pasalamatan natin yung Panginoon? Come on, buksan mo yung bibig mo, magsabi ka ng pasasalamat, papuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, sa pagkakataon na makapagsama-sama kami, Panginoon, at makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, salamat po sa word mo ngayong gabi, sa natutunan namin. Lord, nawa ma-apply namin lahat ng ito, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, maghari ka nga po, Panginoon, sa buhay namin at patuloy na manahan ka sa buhay namin. Nang sa gayon, patuloy naming makita yung worth namin as a person, na sa iyo lamang namin, Panginoon, makita yung significance and security na hinahanap namin. And makilala ka pa nga po namin ng lubos, Lord, kasi ikaw po ang dahilan para makayanan namin na magmahal muli. Lord, salamat po. And Lord, we pray, continue to bless us. Patuloy pong pagpalain ang bawat isa at maging pagpapala pa kami, Panginoon, sa marami pang tao. Teach us to love just as you love us, God. And maging daluyan kami ng pagmamahal mo at makilala ka nila sa pamamagitan ng paggamit mo sa buhay namin, Panginoon. We declare it na makakakilala sa iyo, unang-una, yung family namin, Panginoon. Lord, nainiwala kami walang imposible sa iyo, Panginoon. And Lord, we also pray, continue to guide us, Panginoon. Patuloy mo kaming i-guide, patuloy mo kaming i-protect, Panginoon, sa anumang galaw ng kaaway sa buhay namin. And help us to be wise, Panginoon, maging matalino palagi sa aming mga decisions in life. And this year, continue to establish us, Panginoon, na sa lahat ng aspects ng buhay namin, ikaw po yung magpapalago, ikaw po yung magpapatibay, at ikaw po yung patuloy na magbigay ng katagumpayan sa buhay namin. And patuloy din namin dalangin, Lord, yung project na Nehemiah. Lord, ikaw po yung nag-start ng project na ito at Lord, ikaw rin po yung tatapos. We trust in you, God. Ibigay mo po ito sa tamang panahon mo at sa panahon na handa na kami para ma-maximize namin, Panginoon, yung project na ito for your glory. And this time, can we just raise our hands to God? Sige po, taas natin ang ating kamay sa Panginoon. And may the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. Lord, the Lord turn His face toward you and give you peace. Panginoon, salamat po sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Kanyang Anak at pakipisan ng Banal Espiritu sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. And everybody will say, Amen and Amen.